Grabe, nakakahiya 'to. Melvin Matibag, kakasuhan dahil sa pagiging tsismoso. NBI director, makakasuhan ka ng pagiging tsismoso mo? Ano ba naman 'yan, nakakahiya naman 'yan. O sige nga, pakinggan nga natin 'to. Dito muna tayo dahil kayo po ay hindi sumipot ba sa subpina? Ano bang katotohanan nito at kinukonsidera nyo raw I think si Topacio yung sumipot. po na kasuhan si NBI Director Matibag? Yes, actually, Edmar, nag-usap kami kahapon ni Attorney Topacio. Ilang araw bago pa niyan, no? Nag-uusap kami and then nag-finalize kami kahapon. Kasi nga, batay dun sa Sampina, ito rin yung Sampina noong, kung hindi nyo kung maalala ninyo, no, mga 1.5 months ago, na Sampina sa amin ng 18 Marines, parehong pareho na para bang kinapi-paste yung sinasabi nga ni Attorney Topacio. And minabuti namin ni Attorney Topacio na sabi niya, hindi ko na kinakailangan pumunta, siya magtutungo doon at batay doon nga sa aming pag-aaral o doon sa aming nakikita, ay pwede kami magsampa ng kaso laban kay Attorney Matibag. And particular siguro matawag ang atensyon ng NBI dahil nga sa mga ginagawa lang ganito na para bang, alam mo yung kaso na binabanggit, nung unang banggit ito ni Senator Alan Peter Cayetano sa Blue Ribbon Committee, na pinamunuan ni Senator Dante Marcoleta. Sabi niya, di ba, sabi niya Marites. Itong pinapalabas ni Attorney Melvin Matibag ng NBI. Aray mo. Tsismosong Marites. Imagine, NBI director ka, tapos tatawagin ka lang na Marites? Hindi ba't nakakahiya? Hindi ko pa alam yung mga panahon na yun. Tapos nung mabasa ko na mismo yung affidavit ng kanyang pinagbatayan na sinasabi niyang nagbigay daw ako ng pera o nag-alok ng pera para magsalita yung mga Marines, ay ang kinikwento niya ay galing sa isang kwento na ikinuwento rin doon sa isang tao. Naku, grabe, yung kinukwento niya, ikwinento din ng isang tao na ikwinento din. Ano ba yan? Triple hearsay? Yung chismis, si chinismis, tapos si chinismis din. Gagi, ano ba yan? Tapos, ayon kay Attorney Topacio, yung affidavit daw, nakuha na nga raw nila. Nakita na nila. Eh, ang problema, redacted. Ano ibig sabihin yan? May mga impormasyon na natanggal o kaya natakpan. Bakit? Eh, affidavit yun ng nag-aakusa kay Defensor, kay Mike Defensor. Hindi ba't karapatan ng inaakusahan na makita yung buong affidavit para may pagtanggol niya yung sarili niya? Paano mo may pagtatanggol yung affidavit, which is chismis daw na ichinismis, tapos ichinismis, tapos ichismis na nga, redacted pa. May mga nakatago pa na mga information. Eh, paano masasagot ng inaakusahan, 'di ba, kung hindi naman buo yung inaakusa sa kanya? Paano 'yan? Doon pa lang makikita natin na meron na namang itinatago. Kung matatandaan natin, pinalutang ni Attorney Matibag 'yan noong araw na nag-hearing sina Marcoleta. Diyan niya ipinalabas 'yan. Diyan din tinawag, kung hindi ako nagkakamali, ni Alan Peter Cayetano na Marites itong si Matibag. Of all the days, doon pa niya inilabas na itong si Mike Defensor daw ay nagbayad ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita nitong mga 18 Marines. 'Di ba? Nakakabobo na talaga itong ginagawa ng administrasyong ito. Pilit na pinagtatakpan, pilit na idinadivert, pilit na ginigipit, pilit na sinisiraan itong mga taong nagsasalita para labanan ang korupsyon. Bangag nga ni,
Hmm. Kaya nagulat ako, no, at para bang ang talaga marites yung nangyari doon sa kanyang pinagbabatayan. At ako nga, nung nasa committee pa lamang, hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataong sumagot. Nandun din naman ako. Kasi mismong yung mga Marines na ang sumagot tungkol dito at nagbigay ng kanilang pahayag. Katunayan, sa kauna-unahang pagkakataon, doon ko lang din nakita, no, na medyo naiyak yung mga Marines dahil nga yung kinalalagyan ng kanilang mga sarili, partikular yung namatayan ng kapatid, no, si Sergeant Manalansa, na talaga namang naapektuhan lahat nung nanonood na nandoon. Kaya medyo hindi maganda, no, yung resources ng NBI nagagamit sa hindi tamang bagay. Imbis na tingnan, imbestigahan yung korupsyon, ginagamit to para sa panggigibit ng mga tao, pangiipit, pagkakaso sa mga tao na nagsasalita tungkol dito sa korupsyon. Opo. So, ibig niyo pong sabihin yung sinasabi nilang meron daw kamag-anak, hearsay lang din yung kanyang information na natanggap? Walang Admar, kasi ikinuwento nung sinasabi niya may yung balang biyanan. Yung isa daw sa mga Marines ay biyanan niya at naikwento sa kanya. So ito naman ang ginamit para gamitin doon sa affidavit. At kung tutusin, kung itong pagbabatayan ng NBI, hindi parang pangalawang kwento sa kanila na sinasabi lang may suhol. Hindi lang pangalawang kwento kasi yung nagkwento, ikwinento sa biyanan. Unang kwento. Tapos, yung biyanan, ikwinento dito sa hawak nila Matibag. Tapos, ito namang hawak nila Matibag na may affidavit daw, ikwinento naman kay Matibag. Tapos si Matibag, ikwinento naman. Chismis ka talaga to. Kagi. At bigla nilang sinabi nila sa komite, hearsay nga yun eh. Narinig nyo naman mismo yung mga Marines na nagsalita nung sila yung nasa komite. Ito pa yung malala kasi. Ito yung nagpalala. 'Di ba? Parang na-interview lang si Matibag. And then, doon sa sinasabi nilang hearing, ay consultative meeting pala, sinabi pa niya doon, inulit pa niya doon. So, ginagamit yung Senado, ginagamit yung NBI, ginagamit na lahat ng resources ng gobyerno, pera ng taong bayan, para sirain lang ang kredibilidad ng mga witnesses na to. Imagine nyo, itong si Rapi Tulfo, grabe manggigil. Kargador daw tong mga to. Totoo naman, kargador naman talaga sila ng mga maleta. Doon pa lang sa pagpapangalan ng tatanga-tanga na si Rapi Tulfo na kargador tong mga to, edi inamin mo din na kargador nga talaga sila. Ibig sabihin, meron nga talaga silang kinakarga at idine-deliver. Hindi nag-iisip di ba? Sinunog din niya doon yung sarili niya sa sarili niyang pagpapabida. At kung ano ang mga kanilang pahayag tungkol dito sa 5 million na binabanggit. Opo. Noong humarap po itong si NBI Director Matibag sa Senado sa last na pagdinig under Gatchalian Block, under Tulfo na Blue Ribbon, kinwestiyon niya yung kredibilidad ng mga Marines. So ibig sabihin, may double standard doon sa kinwestiyon dito sa kanilang naging testigo, hindi kinwestiyon yung pagbabahagi ng impormasyon. Yun na nga, Admar Di ba, itong mga taong to, ang sabi nila, si Saldico ang mastermind. Di ba, may kaso na silang isinampa kay Saldico. Yes, yan din ang sabi ni Bongbong Marcos na parang ang idinidiin ang mastermind si Saldico. Okay? Ito ang mga taong kasama ni Saldico na may sinasabi natin personal knowledge, may kaalaman. Sila mismo ang kasama doon sa pagdi-deliver ng pera. At babae kay Erwin Tulfo. Daw Imbis na imbestigahan yung kanilang binabanggit, ay sinasabi na naman na questionable yung kanilang kredibilidad. Kaya hindi mo din maintindihan Kung ang mastermind, sinasabi nila ito ang siyang pinuno ng korupsyon na nagaganap sa ating bansa, bakit itong mga bataan o yung mga tao niya na nagsasalita,
Ay sinasabi naman nila walang kredibilidad. which is corroborated doon sa sinasabi ni Saldico kung saan nag-deliver, magkano kung paano yung sistema ng pagde-deliver, di ba? Hindi nga natin maintindihan eh. I mean, naiintindihan natin yung ginagawa nilang cover up, biggest corruption ever in the history. At ito namang ginagawa nila, biggest cover up of corruption in the history of Philippines. So, uulitin ko ulit yung tanong ko. Makailang tanong ko nang tinatanong ito. Saan ba tayo papanig? Doon sa mga tao na nag-e-expose ng korupsyon, doon sa mga senador, mga congressman na ang gusto nilang gawin ay matukoy yung mastermind ng korupsyon na ito, o doon tayo sa mga senador, mga congressman, executive, judiciary na pilit pinagtatakpan yung mga mastermind. Hindi na natin kailangang mag-isip dyan kung nasa tamang wisyo tayo. Siyempre doon tayo sa mga tao na wala namang gustong ibang layunin kundi i-expose kung sino talaga ang may kagagawan nito at mapanagot. 'Di ba? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe na din kung hindi ka pa nakapag-subscribe.